teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay ko ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggang pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Sana ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggang pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. Pinatawad niya ako sa kasalanan ko. 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 Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. Good morning, Jesus! Morning, Jesus. Magandang umaga po mga kapatid sa ating lahat. Awit tayo, Brother Elmer. Opo. Tayo muna yung umawit sa Panginoon. Pagising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Okay, buti mo. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay.
Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Amen. Thank you, Lord. Yan. Number 1 ba sa atin si Lord, mga kapatid? Amen. Yan. Ayan, muli po mga kapatid. Good morning po sa ating lahat. North, East, West, South, at sa ating mga kapatiran. Pero bago yon, Brother Jeff, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Okay, let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, muli, salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, kalakasan, buhay mula sa iyo, Panginoon. Muling dirinig, Panginoon, sa inyo. Lord, we pray, Panginoon, this morning, Panginoon, na muli po kayong magsalita, Panginoon, mag-usap, Panginoon, sa aming lahat, at kami po ay matamang makikinig, Panginoon. Kaming dalawa ni Minister Jeff ay magamit, Panginoon, all for your glory. Sa iyo magmumula, Panginoon, lahat ng wisdom, knowledge, understanding, revelation, Panginoon, upang magbibigay ng kalakasan, Panginoon, sa aming mga kapatiran na aming kasama ngayong umaga, to build up their faith, Panginoon. Muli, Panginoon, lahat ng pasasalamat, luwalhati, papuri ay sa iyo lamang. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Thank you, Lord. Mr. Elmer, may mga batiin muna natin yung ating mga kapatiran. Ayan. Sino ba yung pinakamaaga dito? Ang nakita ko si Sister Lorna Pehi. Yan. Good Morning, morning. Sister Lorna. Good morning po, Sister Lorna. Si Sister Judith Cruz. Ng ating Tumana prayer group. Si Sister Nida Mahinay, nanonood. Ayan, yung Sister Nida, kapatid ni yan. Sister Venus. Oo. Asawa ni Brother Jess, mahina. Sister Venus, kanina asawa. Brother Dodi. Saan ba naka-assign si Minister Dodi? Nasa Pangasinan. Kasama si Brother Bong. Minister Dodi, Brother Bong, kamusta kayo dyan? Malita ko, pumapayat tayo Sino si Bong? Si Bong. kasi Si Brother Minister Dodi. Sino po ba dito? From San Juan. Si Sister Elizabeth Hornilia. Hornilia ba to? Oo. Yan. Hornilia. Yan. Sa Kipot. Sa Kipot. Yan. Sister Beth. Yan. Sister Beth, morning. Kamusta si nanay? Si Sister Queenie Katakutan. Katakutan. Is watching. Project 4 yan. Ayan. Pero sa QC uma-attend. Si Brother Ricky Samson. Mr. Emel, saan ka naka-assign ngayon? Ngayon, Metro Manila. Yan. Yan. Batiin mo na mga prayer, mga prayer meeting. Monday, kila Ninang Marikit, Ninong Ed, sa BF Resort. Tapos Justin Bill, kila Sister Charm, Brother Jojo. Yan, kila Sister Pat at si Brother Daniel. Tuesday naman, dun sa mga anak ni Tita Ku, Escondo, kila Brother Kim. Ayan, Kamusta na kaya si Ninang ko? Okay na okay. Thank you, Lord. Patuloy na pinapalakas ng Panginoon. Sinusustain ni Lord. Thank you, Lord. Amen. Sa kalusugan. Yun. Tapos pagka naman na Webes, Deo, Sister Emily Deo, ng ating bikutan. Tapos pag Webes, saan ba ako ng Webes? Bernes pala, Karangalan, kay Sister SP, Brother Vic. Yan, Karangalan Group, Sister Pemi, yung ating Village East, tsaka St. Joseph, kila Sister Rose Iwata, Sister Marisa, at tsaka kila Doc Mon. Sabado, kay Sister Josie Beth Bares. Ayan. Kasi ka ba naka-assign? Ako sa parang kinuha mo na lahat. Yan, ako sa Bulacan pa rin. Oo nga pala. Yan, good morning sa mga taga Bulacan. Yan, hindi ko na po isa-isahin yung ating mga prayer meeting diyan. Ilan ba prayer meeting doon? Ngayon nasa nasa 12:13 ganun ang prayer meeting. Marami kaya yata na-open doon no? Mga na-reopen at meron ding mga ilang na buksan. Thank you, Lord. Yan, thank you Lord. Ang maganda meron tayo sa sa
Apalit Market. Kila ano yun? Kila... Kina Sister Cecil. Oo, sa pwesto niya. Ah, si Minister Arnold, nandyan daw yung kanyang mga kamag-anak Sa Apalit. sa Apalit. Ano ba sa Kapampangan ang kain na tayo? Ang magandang umaga. Ha? Ayan. So, yun. Thank you, Lord, mga kapatid dyan sa mga taga Bulacan. Ayan, thank you, Lord. Good morning sa inyong lahat. At bukas magkita-kita po tayo. Pag Monday, assign naman ako sa Monteverde tsaka APG. Ayan. Good morning sa mga taga APG. Andres Prayer Group tsaka kina Brother Don and Sister Babes. Tapos kay Sister Menchi Sa Burol. sa Burol. Yan. Thank you, Lord. Sister Menchi ay patuloy na nakaka-survive, pinapalakas ni Lord. Amen. Thank you, Yan. Lord. Alam mo, si Sister Menchi, nagpunta sila sa ilog, sa falls, sa Antipolo. Wow. Oh. Kaya, no? Kaya. Thank you, Lord. Susukatan siya ng ngipin. Hindi nakapunta. Akala ko, masama ang pakiramdam. Kaya pala hindi nakapunta, masakit yung tuhod. Ah, Sabi ko, ba't sumakit yung tuhod nyo? Kasi sabi ni doktora, hindi nakapunta si Sister Menchi, masakit ang tuhod. Akala ko, masama yung pakiramdam. mm. Yung pala, namasyal doon sa ilog. Nag-swimming sila. Oh. So, kumbaga, inaaliw niya yung kanyang, tuwan-tuwa nga siya kasi yung lahat ng kanyang mga anak, sama-sama. Nag-swimming sila doon. Tapos, yun, thank you Lord dahil patuloy na pinapalakas si Sister Menchi. Kasi pag nakita mo si Sister Menchi, yung kanyang itsura, talagang maaawa ka pero thank you Lord kasi hindi uma-absent sa fellowship. Hindi uma-absent, kaya glory to God. Sister Menchi, patuloy kang magpalakas dyan. Tapos kina sa Fulgencio, sa aking mga kamag-anak. Yan, doon ako assign. Tapos yun nga, yung outreach na. So meron tayong napuntahan, pray over, na nakulong siya dahil naka-aksidente. Parang nagkaroon ng trauma. So yung isa nating sister na umaattend doon sa Monteverde, nag-request na kung pwedeng ipag-pray yung kanyang anak kasi parang na-trauma sa kulungan. Pero nung pinuntahan ko nung isang araw, na pag-pray, ang nakakatuwa, buong pamilya sila magkakaroon tayo ngayon ng gawain doon. Amen. Sa Taytay. Kaya, yun, thank you Lord. Minister Elmer. Ayan, meron tayong memory verse of the week. Yan, Brother Jeff, ating basahin na sa 2 Timothy chapter 2 verse 11. This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. Thank you, Lord. Sa Tagalog, Ikalawang Timoteo, Kabanata 2, talatang 11. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Amen. Napaka powerful statement yan, Minister Jeff. At yan ang ating pinangahawakan. No? Yan ang pundasyon ng ating pananalig sa Panginoon. Na kung paano siya ay namatay, nabuhay sa ating mga Kristiyano, yan ang ating inaasahan. Na tayo rin may inaasahang buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. Yan. Thank you, Lord. So, Mr. Jeff, ano ba ating pag-usapan ngayon? Sa umagang ito, yung sa Matthew 28 tayo, Minister Yan. Elmer. Di ba ating natalakay yung tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Then after ng resurrection, alam naman natin ang istorya ng resurrection, di ba? May mga Pharisee na nagsusuhol. Di ba naalala mo yung tinalakay nila, Pastor Fred, na the great lie, na sinuhulan ng mga guard at sabi, mag-spread ka ng kasinungalingan na
ninakaw ng mga alagad ang bangkay ng Panginoong Kristo para palabasin na talagang siya ay nag-resurrect. So, salamat sa Panginoon, bagamat may ganung pangyayari, pero ang Diyos tunay na kanyang bibigyan ng pagtitibay na siya'y tunay na muling nabuhay. Kaya nga after the resurrection, may mga appearances. Yan, ang pinakamaganda doon. Talagang nagpakita ang Panginoon sa maraming tao upang pagtibayin ang kanyang muling pagkabuhay. At ngayong umaga, isa lamang to sa ating tatalakayin. But marami pa sa mga susunod na araw, marami pa tayong tatalakayin tungkol sa mga appearances ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ngunit sa ngayon, isa lang muna, Minister Jeff, no? So ang ating pag-usapan ay ating babasahin sa Matthew 28, simula sa verse 1 hanggang verse 10. Yan. Samahan niyo po kaming magbasa, mga kapatid. Buksan natin yung ating mga Biblia dito sa Matthew 28, simula sa verse 1 hanggang verse 10. Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Muling nabuhay si Jesus. Makaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang himlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo." At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. At patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Yan, Amen. purihin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ayan. Dito nga sa ating ibibinasa, no, na napakaganda ng pangyayaring ito na naranasan ng mga Marias, no, Mary Magdalene and the other Marys. At dito nga napakaganda ng naganap, especially nung kanilang na-encounter yung anghel, no. At dito nga sa mensaheng pinaabot nung anghel sa mga Marias, actually, 4 tong mga mensahe na ito na matitibay, no? Na pagpapakita ng muling pagkabuhay ng Panginoon, no? Sabi nga, the angel who announced the good news of the resurrection to the women gave them 4 messages. Ano ba nakita mo dyan, Minister Jeff, na 4 na mensahe dyan Yan, thank you, Lord. na pahatid ng anghel? Ayan, purihin ang ating Panginoon. Good morning, Jesus, at magandang umaga sa ating lahat. Pwede bang sabihin nating lahat, ako'y blessed na blessed? Ayan. Alam nyo, napakaganda nitong ating pag-aaral. Kasi marami tayong maririnig na katuruan, kapahayagan tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Bawat isa sa atin
kapag binasa natin to, bibigyan tayo ng kapahayagan ng ating Panginoon. Pero sa ngayong umaga, gusto po naming bigyan ng pansin yung naging tugon, no? Yung naging response nitong dalawang Maria, no? Doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung tayo yung tatanungin, ano ba ang naging tugon natin? Ano po ba ang naging response natin sa nung nalaman natin na si Jesus ay muling nabuhay? Tingnan po natin dito sa verse 1 ha, bago natin puntahan yung sinasabi ni Minister Elmer. Sabi po sa verse 1, makaraan ang araw ng pamamahinga, so meron palang rest. Kayo po ba ay nakakapag-rest pa? Ayan, tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang nakapagpahinga yan. Kaya pala, Minister Elmer, nung mga unang panahon, ewan ko kung na-experience mo rin to yung mga lolo, lola nung unang panahon, kapag pala Holy Week, pinagbabawalan kami na lumabas, bawal pumunta sa ilog, bawal umakyat sa puno, maraming bawal, no? Maraming pinagbabawal. Ngayon ba marami pa rin pinagbabawal pagka Holy Week? Meron pa rin naman, Meron. meron pa rin. Oo. Noon, talagang susunod ka. Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Alam nyo, ngayon ko lang napagtanto kung Lalo na. bakit sinasabing ganun. Kasi yung Holy Week, yan ay, kaya nga may rest. Araw ng pamamahinga. Na habang ikaw ay namamahinga, ginugunita mo yung ginawa ni Jesus sa krus. Kaya lang, ang nakakalungkot sa panahon ngayon, nasaan po ang mga tao pagdating ng Holy Week? Kaya sabi ko, tama nga pala, nung unang panahon, na kaya nila pinagbabawalan, para bang gunitain mo yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ano ba yung ginawa niya? Ngayon, di ba, minulat sa mga bata, pag Holy Week, hindi naman po masamang mag-outing. Kaya lang gusto ko lang bigyan ng pansin, itong rest. Na ang nakakalungkot pang isa, di ba, Holy Week, kasi tapos na yung rest eh. Pagdating ng Sunday, ilan ang tao sa church? Nasobrahan sa rest. Pwedeng magpahinga, pero hindi naman puro pahinga. Kasi mahirap pagka puro pahinga naman. Baka gawin naman ni Lord, papahingahin ka na lang. Di ba? Pero ang pinamaganda rito, after ng rest, sabi dito, sa pagbubukang liwayway. Ano po ba yung pagbubukang liwayway? Sumikat na po ba yung araw? Hindi pa. Early in the morning, kaya yung awit kanina, pagising sa umaga, hanap-hanap ka. Kanina po bang umaga, pagising natin, si Lord agad ang hinanap natin? Sister Sally, anuhin ko lang yung awitin ha. Kasi sabi yung awitin, pagising sa umaga, magse-cellphone muna, message ng kabarkada, ay bubuksan ko na. Sabi doon, kasi dito, early in the morning, pumunta yung dalawa sa libingan ni Jesus. Di ba pagka, halimbawa, tayo, namatayan tayo ng mahal sa buhay. Kailan mo dadalawin yung iyong mahal sa buhay na namatay? Usually, dadalawin mo yan after 9 days. Kaya nga may mga 9 days. Minsan 40 days. Minsan, yung babang luksa, no? Dinadalaw. Meron namang mga pag namatayan, halos laging, nandun na. Nandun na. Meron nga pong kwento. Merong mag-asawa, tumanda na sila, lagi po silang magkasama. Naunang namatay yung lolo. Dahil nga lagi silang magkasama, hindi matanggap ng lola. Namatay, binurol, iyak nang iyak yung lola hanggang sa nilibing na. Hanggang doon sa libingan, hindi pa sumama. Hindi humihinto yung pag-iyak.
Ngayon, ang nangyari, nalubog na yung asawa niya. Iyak pa rin siya ng iyak. Mahal na mahal kita, hindi kita kayang iwan. Sabi ngayon, siguro nainis na yung apo. Sabi niya, Lola, tayo na lang ang nandito. Uwi na tayo. Umalis na lahat ng tao, sa bahay niyo na lang ituloy ang pag-iyak niyo. Hindi ko kayang iwan. Mahal na mahal ko ang lolo mo. Lola, tayo na lang po dito. Hindi ko kayang iwan. Siguro naapik ko na yung apo. Sabi ngayon ng kanyang apo, Lola, ganyan talaga ang buhay. Una-una lang, si lolo ngayon. Malay niyo, bukas kayo naman. Bakit ako? Ayaw niya pa rin naman pala. So, ibig ko sabihin, tayo, pag meron tayong mahal sa buhay na nawala, minsan hindi naman, pag nandun sa libingan, hindi mo naman kaagad-agad pinupuntahan. Pero dito, ilang araw yung lumipas bago sila pumunta, hinanap agad nila ang ating Panginoon. Alam nyo, napakainam na tayo katulad ni Mary, na laging naghahanap sa ating Panginoon. Meron ba tayong ugali na laging naghahanap kay Jesus? Alam niyo, sabi doon sa awit 42 verse 1, kung paanong ang batis ang hanap ng isang usa, ganon din hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Bakit ba, Minister Elmer, sa palagay mo, bakit kaya usa yung ginamit? Kasi sabi doon, kung paanong ang batis ang hanap ng isang usa, ganon din hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Ang usa ba saan nakikita? Sa wild, sa Sa forest. gubat, Hmm. di ba? Sa mga bundok. Subukan mo, lagi kang nasa bundok, lagi kang nasa gubat. Hindi ka kaya mauuhaw? Maaring ang mga usa laging nauuhaw. Kayo po ba ay laging nauuhaw? Kaya ang sabi doon, kapag nauuhaw, ano nga hanapin? Batis. Batis. Tubig para makainom. Sabi doon, kung paano ang batis ang hanap ng isang usa, ganun din hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Kasi ang makakapuno, ang pagkain ng ating kaluluwa, salita ng ating Panginoon. Kaya pag tinignan po natin, itong dalawang Mary, hinanap nila ang ating Panginoon. Di ba? Sabi doon sa verse 5, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Ngayon, pagdating nila doon, ano yung sumalubong sa kanila? Anghel. Yung angel. Di ba? Sinalubong sila ng angel. Ngayon, nagsalita yung anghel. At ito yung sinasabi ni Minister Elmer na merong 4 na mensahe na sinabi ang anghel sa kanila. Ano yung una na sinabi ng angel? Do not be afraid. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo ngayon, do not be afraid? Huwag daw matakot. Di ba may awitin tayo dyan? Mayroon, Huwag kang matakot. Tagalog tsaka English, meron Oo. yan. Eh. Di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Do not be afraid. I will save you. I have called you by name. You are mine. Yan. Di ba? Huwag daw matakot. Bakit sinabing, do not be afraid? Kasi ang mensahe ng resurrection ay hindi pagkatakot, kundi ito ay kagalakan. Kaya kung atin pong maalala yung topic natin nung Monday, di ba? Ang isang mensahe ng muling pagkabuhay ay rejoicing, kagalakan. Tayo po ba ay nagagalak, mga kapatid? So iyon ang sinabi dito. Kailangan wag matakot. Kung tayo raw ay nakakaranas o nakakaramdam ng pagkatakot, lagi nating alalahanin yung empty tomb. Kasi yung empty tomb, sabi nga nung isa, wala nang laman ang empty tomb. Imagine, wala nang laman wala na, empty pa. Kaya kung meron ka raw fear sa iyong buhay, kasi maraming mga tao may pagkatakot.
ito ang mensahe ng muling pagkabuhay. Ang sabi dito, huwag tayong matakot. Magalak tayo mga kapatid. Bakit? He is not here, sabi nung angel. Wala na siya rito. So ibig sabihin, buhay ang Diyos. Hindi siya nanatiling patay. He is alive. Yun ang pinakamagandang balita na buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung ito'y mananatiling patay, lahat ay baksak. Isa rin to sa Minister Jeff yung mga mensaheng sinasabi nung angel ay pagre-remind din sa mga Marys tungkol sa mga paunang salita ng Panginoon Jesucristo na siya ay muling mabubuhay. Kasi sinasabi ng Panginoon sa kanila yun Pero nga, dahil nga yung reality ng totoong nangyari, na naipako sa krus, namatay si Lord, nilibing, ang thinking ng mga Marys, yun talaga. Kaya hinahanap nila sa tumbe. Pero ito isang pagre-remind din ng angel sa kanila na wala rito. Parang sinasabi sa kanila, alalahanin nyo. Una pa man, sinabi na ng Panginoon niya na siya ay muling mabubuhay. So, alam nyo, magandang balita, yung good news yun, yung sinabing wala na siya rito. He is not here. Kasi Alam nyo, yung good news na yan, yung magandang balita yan, laganap yan, lahat nakakaalam. Kaya lang, merong nakakalungkot na alam na, pero dinideny pa. Sabi nga, di ba, he is not to be looked for among the dead. Huwag mong hanapin sa lugar ng mga patay ang isang nabuhay. So, minsan sa ating buhay Kristiyano, ganun din Hinahanap mo ang Diyos sa isang pamamaraan na wala naman doon ng buhay. May mga ganun naghahanap sa Diyos, pero sa pamamaraan, He's looking sa mga lugar ng mga patay. Kaya nga, dapat tayo bilang mga Kristiyano, hanapin mo ang Diyos na may buong pananalig, pananampalataya sa Kanya na siya ay muling nabuhay. Amen. So, Yun ang pangalawa sa message ng angel. napakahalaga He's na... not here. Amen. So, una, do not be afraid. Pangalawa, He is not here. Napakahalaga na malaman ng lahat na ang Diyos ay hindi nanatiling patay. Siya ay buhay. Alam mo, Minister M, meron niyang kwento Ano ba yung kwento Meron na yan? kasi isang pamilya. Naglakbay sila. So, pumunta sila sa Israel. Kasama yung biyenan. Ngayon, nung nandun na sila, di ba sa Israel, maraming nilalakad, tas mainit. Ngayon, nung nandun na sila, inatake yung kanyang biyenan. Namatay. So ngayon, siyempre, hindi nila alam kung ano yung gagawin. Ngayon, sabi nung ambassador, pag dito nyo nilibing yan, 5,000 lang ang inyong magagastos. 5,000 sa peso. Pero pag inuwi nyo yan sa Pilipinas, gagastos kayo ng mahigit 300,000. So ngayon, sabi noong anak, yung kanyang asawa, dito na lang natin ipalibing. Kasi mas mura. Kasi mas mura. Sabi ngayon nung lalaki, nung asawa, iuwi natin. Lumapit ngayon siya doon sa ambassador. Iuwi po namin. Nagulat ngayon yung ambassador. Iuwi nyo? Gagastos ka ng 300,000. Pwede naman dito. Iuwi po namin. Sobrang bait mo naman sa benan mo. Siguro close kayo ng benan mo. Ngayon sabi noong lalaki, kasi po, nabalitaan ko po, na dito po sa Israel, merong inilibing. Kaya lang sa 3 araw, nabuhay. Kaya iuwi na lang po namin. Mahal na mahal niya yung binan niya. So, ibig sabihin, balita na si Jesus ay muling nabuhay. Sa Baka bayang hanggang Israel, ngayon, oo. ikaw hindi ka pa nakakabalita. Oo. Wala na siya, kaya nga empty tomb. Walang laman ang empty tomb. Buhay ang Diyos, hindi siya patay. Sa atin po ba, buhay ba ang Diyos?
Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, buhay na buhay ang Diyos? Eh minsan, ang mukha mo parang Biyernes Santo lagi. Hindi na. Dapat nagre-rejoice na tayo. Kaya sabi sa Philippians 4 verse 4, rejoice always, and I say it again, rejoice. Kahit may problema, magalak tayo. Kasi alam nating merong Diyos na buhay na tutulong sa atin at mag-aalis sa kalagayang yun. At ang pangatlo, come and see. Halika kayo, tingnan nyo. Para mapatunayan nyo. Kasi ang mga tao, to see is to believe. Remember si Thomas? Maniniwala lang ako pag nakita ko yung kanyang palad na butas at naipasok ko yung daliri ko sa kanyang tagiliran. Eh, nagpakita ngayon. Tingnan mo. Ay, nung hinawakan niya, tapos napasok niya yung daliri sa tagiliran, oo nga. Ganun ang mga tao. Meron tayong kanta dyan eh. Come and see. Sige nga, Winston. Come and see. Come and see. The amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. Okay na yan, Brother Arnold. Basta mahalaga, come and see. No? Come and see. Amazing display Pinatunayan of God's power. na hindi ito haka-haka. Hindi hearsay. Tayo mismo. Hindi nga lang tayo yung buhay na patotoo. Di ba? Na si Jesus ay buhay. No, yung pagbabago ng ating buhay, yan ay patunay na si Jesus ay buhay. Kaya sabi niya, come and see. Kasi maraming mga tao ayaw maniwala hanggat hindi nakikita. Pero alam nyo, tayo, mas mapalad tayo mga kapatid. Wala naman tayo sa pangyayaring iyon. Nabalitaan lang natin, nabasa lang natin, pero tayo ay naniwala. Amen? At yung pang-apat, sabi dito, go quickly and tell. Go quickly and tell. So, ibig sabihin, inutusan sila yung kanilang nasaksihan, yung kanilang nakita, yung kanilang na-experience, ibalita. Sabihin. Kung tayo po kaya yung sinabihan, susunod kaya tayo? Pero ang pinakamaganda, di ba? Nagmamadali sila. Ibinalita nila yung kanilang nakita. Sumunod sila doon sa iniutos sa kanila. Alam niyo, napakahalaga ng pagsunod, mga kapatid. Yung joyful obedience sa ating Panginoon, napakahalaga nun. Alam niyo, meron nga isang bata, nautusan po siya na maghugas ng plato nung kanyang nanay. Kaya lang, habang nung siya ay naghuhugas ng plato, parang pakiramdam niya, pinapatay siya. So meron palang mga bata na kapag nautusan na maghugas ng plato, pakiramdam niya, pinapatay siya. Pinahihirapan siya. Di ba, pagka halimbawa, hindi mo gusto yung ginagawa mo, di ba, parang sasabihin mo, lagi na lang ako. Samantala, si kuya, si ate, hindi man lang inuutusan. Lagi na lang ako inuutusan. Pero yung paghuhugas ng plato, ay napakagaan namang gawain. Sinawa ba yan? Napakagaan namang gawain. Yung paghuhugas ng plato, dapat nga, maging masaya ka. Hindi, doon lang sa sa Facebook. Akala ko si Dapat Noah eh. maging masaya ka. Hindi naghuhugas ng plato si Noah eh. Oo, makain lang. Si Seya, taguhugas. Si Seya pala. Kasi, bakit ka dapat maging masaya pag naghuhugas kang plato? Patunay lang yon na ikaw ay merong kinakain. Kaya kung ikaw yung nautusan na maghugas ng plato, matuwa ka. Matuwa ka. So, yun yung paghuhugas ng plato, para bang pakiramdam mo, pinapatay ka na. What more pag yung paglilingkod sa Diyos? Tayo po ba ay masayang naglilingkod sa Panginoon? Alam niyo, sabi sa Romans 12, verse 11, ano ang nakalagay doon sa Romans 12, verse 11? Ano nakalagay, Mr. Elmer? Basahin natin. Magpakasipag kayo At huwag maging at tamad. huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod. Sabi nga nung isang brother, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Kaya lang, ayaw ng Bible nang maging tamad. Ang sabi nga, huwag pakanin ang tamad. Ang sabi doon, magpakasipag at buong pusong maglingkod
sa Panginoon, buong puso, na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi doon sa ating pag-aaral, be on fire before you expire. Be on fire. Kasi darating ang panahon, di ba yung gamot nga na-expired eh. Kaya ang tanong, pag ba na-expired ang gamot, ang lason hindi na makakalason? Expired na. Darating yung panahon na bench na lang tayo. Masakit na tuhod, hindi na papayagan ng mga anak. Pero habang malakas ka pa, paghamit ka na kay Lord. Alam niyo, tuwan-tuwa nga ako, glory to God, kay Sister Sally. Kasi minsan bumaba siya dyan, galing sa taas. Alam niyo, ang balita niya, uy, may prayer meeting na ako. Face to face, tuwan-tuwa siya. Alam naman po natin kung anong nangyari kay Sister Sally. Pero tuwan-tuwa siya na kahit ganun ang kanyang kalagayan, magamit siya ng Panginoon, makapaglingkod siya sa Panginoon. Minsan, yung mga bata, ang bata-bata wala namang nararamdaman, pero ayaw. Kaya sabi dito, be on fire before you expire. Sabihin mo nga sa katabi mo, be on fire before you expire. Kasi darating expired ka na, hindi ka na pwede, bench ka na lang. Pero habang malakas tayo, hindi pa sumasakit ang tuhod, mga kapatid, magpagamit tayo sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon. Alam niyo ang nakakatuwa? Nung sila po'y pupunta na, no? Nung sila po'y pupunta na, nasa lubong nila si Jesus. Nasa lubong nila si Jesus. Alam niyo kung ano yung ginawa nung dalawa? Nung nasa lubong nila si Jesus? Gusto niyo pong malaman? Mamaya po, magbe-break muna tayo. Kasi yan po ang isi-share ni Minister Elmer kung ano ang ginawa nitong dalawa nung nasa lubong nila si Jesus. Pero bago po yan, batiin muna natin ang mga may birthday. Ayan. Anong date ngayon? April 11. 11. Ayan, 2024. Happy birthday kay Sister Milet Cruz. Sister Milet, Oy. happy birthday! And also, Brother Dave Bartolome. Oy. Brother Dave. Sister Lori Cariaga ng ating karangalan. Sister Lori, happy birthday po. Sister Vicky Alanggilan ng Wow. ating Nasa ano yan? Nasa ibang bansa. Oo, Italy. Italy. Sister Vicky, happy birthday. And also, happy birthday, Brother Randy Amistoso. Asawa ni Sister Vera ng ating San Pablo. And Brother Ian Hunyo. Happy birthday and enjoy your day, mga kapatid. Brother Bong. Yan. Happy birthday, mga kapatid. Birthday, mga kapatid. Enjoy your special day today. Meron tayong announcement, mga kapatid. Tumahalaga po. Meron po tayong magaganap na Life in the Spirit Seminar. Una-una sa Prime Power. Kailan? Ito po ay magaganap sa May 11. Ayan. Ito po ay kay Brother Bernie Caramba. Pangalawa po ng ating Life in the Spirit Seminar, magaganap sa Kuyapo, Nueva Ecija. Resort yan? Oo, ito gaganapin sa Terra Resort, Barangay Columbitin, Kuyapo. Yan. Sama-sama ating mga kapatiran dyan, mga taga Paniki, Kapas, yung Bulacan pala kasama dyan. Bulacan, Ito po sa May 18. Ang simula po ay 9:30 ng umaga, mga kapatid. So sa mga taga-norte, especially mga taga-Nueva Ecija, mga kapatid, yan, May 18 po ang ating Life in the Spirit Seminar. May note
Mr. These LSS dates are open to all members who are already attending our prayer meetings and fellowship. Yeah. Hindi pwedeng bago. Opo. Hindi na lang mo lang doon. Ha? Attend na. Oo. Kailangan uma-attend ng prayer meeting. Dapat regular attend dito mga kapatid, yung mga sasama dyan sa ating LSS. At ito, may annual flu vaccine. 4 strains po mga kapatid ay available kay Doc Mon Pedere. Ang price po ay 1,200 per head. Ito po ay gagawin sa Sabado, April 27 sa Compi Center dito po mga kapatid. Kailangan mag-confirm kayo hanggang April 24 para sa reservation. Pwede niyong i-message, i-text yung mga manggagawa, mga workers assign sa atin for reservation. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon, tayo dumako, Minister Jeff, sa ating News Song of the Week. Title, Mananatili. Composed by Sister Mitzi Diokno, arranged by Brother S.J. Garcia, interpreted by Sister Camille Nokum. Pamangkin mo yan, brother Hindi, ano yan? Ata, pamakin natin. Okay. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang ligaya ko. Araw-araw, araw-araw. Dumaan man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Dumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang ligaya ko. Araw-araw, araw-araw. Dumaan man ang bagyo, kakayanan ko, pagkat salita
Amen. Thank you, Lord. Sister Camille. Ayan. Title, ano? Mananatili. Mananatili. Mr. Emil, may nag-comment eh. Oh, sino ba yan? Si Si Brother- Ninong, Lito. Brother Lito Santarinala. Pakibasa nga ba, Minister Jeff? Sabi niya, totoo yan. Ano ba yung totoo yan sabi? Bawal lumabas pag Holy Week. Ayon. Pero ako, lumabas, sumama ako papunta ng ilog. Nag-away yung dalawang kalabaw na sinusundan ko. At At natumba. natumba ako. At natapakan ng kalabaw sa tiyan at sa mukha ko. At nawalan ako ng malay. Sabi, namatay na daw ako. Pero awa ng Diyos, nabuhay pa ako. Thank you, Lord. Kaya Opo. Totoo yun, totoo yun. Nakatayo po ba kayo nung? Nawalan nga ng malay eh. Kasi nga, Holy Week, Oo. nag-swimming. Oo. Nag-swimming sa Hindi, ilog. nag-away yung dalawang kalabaw. Oo. Natapakan siya. Sige, Minister Elmer. Okay. Totoo po, no? Opo, totoo pong nangyari. Nakwento na po yan, Pastor, sa bukid yan. Nakwento po niya sa akin. So, anong lesson doon, Minister Jeff? Huwag lalabas ng Holy Week. Kala ko, iwasan ng kalabaw. Buhay pa po. Kaya nga mahalaga po talaga during yung ating observance ng Holy Week, bigyan talaga ng paggalang, no? Ang ating pagunita, di po ba, sa ating Semana Santa. Thank you, Lord. Amen. Okay, Thank you, Lord. Minister Jeff, sa ating pagpapatuloy, no? Sa ating pagtalakay dito nga sa Matthew 28, nais ko lang bigyan tuon dito, Minister Jeff, yung verse 9. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Magalak kayo." Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa, at sinamba siya. Amen. So, nagkaroon ng personal na encounter pala yung mga Marias, no? Sa Panginoon. At nung kanilang nakita nga to, nasalubong, sila lumapit, hinawakan nila ang paa, at ang ginawa, nag-worship. 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 Tunay, no, sa buhay natin. Actually, yan ang talagang napakagandang ating maging tugon sa ating pananalig sa Panginoon. Especially nga, alam natin na si Lord ay tunay na buhay. Sabi nga ng salita ng Panginoon sa Philippians 3:10, sabi ni St. Paul, "All I want is to know Christ and to experience the power of Christ's resurrection." No? Kanyang tanging hangarin ay lubusang makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Alam niyo po, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi lamang isang kaganapan noong unang panahon or historical fact, no? Kasi tayo minsan mga Kristiyano, ang ating pagtanggap sa kanyang muling pagkabuhay ay isang pangyayari lamang noon ng panahon, a historical fact. Dapat mas malalim pa doon ang ating pagtanggap sa pagkabuhay ng Diyos. Kamukha na sinasabi nga ni San Pablo, "All I want is to experience the power of Christ's resurrection." Kasi anong kahalagahan kung alam lamang natin sa ating kaisipan na si Lord ay nabuhay? So, ganun lang ba yon? Parang halimbawa, di ba, sa mga non-believer, para sa kanila, ang muling pagkabuhay ni Kristo, posible yun. Hindi pwedeng mangyari yun. So, may mga ganon. Sa mga unbeliever, sa kanila, ang resurrection ni Kristo, ng ating Panginoon, ay imposible. Sa mga tao naman na talagang hindi naniniwala sa Diyos, ang Christ resurrection is pandaraya. Pandaraya, kalokohan, parang ganon. Sa mga taong walang paniniwala sa Diyos. Sa mga atheist, sa mga Pharisee,
Para sa kanila, ang Christ Resurrection, gamukha na ginawa nila. Di ba? So, hinuhulan yung mga bantay, yung magpakalat kayo ng magmarites. Di ba? Magpakalat kayo ng maling balita or fake news. Di po ba? At sa ating mga Kristiyano, yun nga, wag lamang ito isang paniniwala na nangyari noong unang panahon. Mahalaga na we must experience the power of Christ's resurrection. Ephesians 1:19-20, sabi nga, di po ba? Yung kapangyarihang ginamit ng Panginoon ng muling buhayin si Jesucristo ay the same power na pinagkaloob sa ating mga nananalig sa Kanya. Grabing biyaya ng Diyos sa ating mga kapatid dyan bilang believer. Taglay natin, kapangyarihan. Yung mismong power na ginamit sa Panginoon, taglay natin mga Kristiyano. Kaya nga, totoo, sabi ni St. Paul, he want to experience the power of Christ's resurrection. So, wag mo lamang tanggapin na ang kanyang muling pagkabuhay ay isang pangyayari lamang. Hindi. May kapangyarihan. May kapangyarihan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ito nga, nakakatuwa eh. Diba, sa 4 messages na sinare ni Minister Jeff, naroon yung pagkatakot nila, pagkalungkot nila, di po ba? Pero nung masalubong nila, makita nila ang Panginoon sa Kristo, na iba na bago. Nagkaroon ng, sabi nga lumapit sa Kanya, hinawakan ng paa, at sumamba. Ito pinakamahalaga, mga kapatid, sa buhay nating mga Kristiyano. The power to worship. Yan ang pinakamagandang ating maging response sa mga ating karanasan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sumamba tayo. Bakit? Sapagkat tayo sumasamba sa Diyos na buhay. Not only worshiping Him in spirit and in truth, always remember that we are worshiping a true God, a living God. So mahalaga sa ating mga kapatid yun. May nakita ko isang magandang kahulugan ng worship Ang sumulat nito ay si Archbishop William Temple. Pero napakaganda ng kanyang kahulugan ng worship o pagsamba. Sabi niya rito, worship is to quicken the conscience by the holiness of God. Yung word na quicken, ang ibang meaning niyan is to enlighten. So every time we worship God, our conscience ay na-enlighten sa kabanalan ng Diyos. Di ba? Pinapaliwanag ng Panginoon ang ating mga budhi sa kabanalan ng Diyos. Kumbaga, lumalalim ang ating pagkakilala sa ating Diyos na sinasamba, na tayo sumasamba sa banal na Diyos. Kaya nga ang pagsamba ay hindi biro. Hindi biro, hindi biruan, hindi bisyo. Kasi banal na Diyos ang ating sinasamba. So every time we worship, it quickens our conscience by the holiness of God. Tumataas ang level ng ating pagkakilala sa kabanalan ng ating Panginoon. Kaya nga hindi talaga biro ang pagsamba sa Panginoon. Hindi lagi natin naririnig. Hindi po siya parang sa mga palabas or entertainment. No, mga kapatid. Tayo sumasamba sa banal na Diyos. Pangalawa na kanyang sinabi sa pagsamba, to feed the mind with the truth of God. Yan, nakakatuwa ating mga kanina mga kinainaawit, no? Kung inyong mapansin, lahat yan mga kapatid ay talagang hango yan sa Scripture. Glory to God. Karamihan ng ating mga pagsamba sa Panginoon, scriptural. And every time we worship God, it feeds our mind sa katotohanan ng salita ng Diyos. No? Kasi nga, napakaganda talaga di ba? Every time we worship God, dinedeclare natin yung mga wonderful words
ng ating Panginoon. Every time we worship God. Kakaiba yan sa mga ordinaryong kanta, mga love song, di ba? Iba ang lyrics ng mga yan eh. Pero pagdating po sa pagsamba sa Panginoon, ang ating makikita, puro talaga katotohanan ng salita ng ating Panginoon. At pinupuno niyan ang ating kaisipan ng kanyang salita. Philippians 4:8, di ba? Sabi doon, let us punuin. Fill our minds with those things that are true, pure, lovely, honorable, and that deserve praise. Mga katangian yan, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kaya nga ang isang manamba, bago pa lamang sumamba yan, kanyang kaisipan na dapat punong-puno ng salita ng Diyos. Kasi kapag ang kaisipan mo, iba ang laman, then you want to worship the Lord, makakasamba kaya yon? Doon nga sana di ba sa Isaiah 29:13, Oo. sinasamba ako ng inyong mga labi, ngunit malayo ang inyong puso. Minsan nakataas ang kamay, pero ang kaisipan nasa bahay. Isang ganon di ba? Wala yung focus sa pagsamba sa Panginoon. Pero pagsamba nga, pinupuno ating kaisipan ng mga katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Pangatlong kahulugan ng pagsamba, ito napakaganda. It purges the imagination by the beauty of God. Alam mo kung ano yung purge sa Tagalog? Purga. Alam mo yung purga? Saan ginagamit purga? Sa ano yun sa bata? Para linisin yung tiyan. Oo, yun. It cleanses. It purges the imagination by the beauty of God. So lalong, di ba? Kasi totoo kapag itong ating kaisipan, ating imagination, hindi napurga, hindi nalinis, siya natatabingan yung kagandahan ng Diyos. Pero kapag tayo na-cleanse yung ating imagination, tunay Talagang lagi mong ma-appreciate, ma-acknowledge palagian ang kagandahan ng Diyos. At yung kapag ganun na, hindi ka natitigil sa pagsamba sa Panginoon. Kaya napaagad ang mga kapatid yan. It purges the imagination by the beauty of God. Pang-apat na kahulugan ng worship is to open our heart to the love of God. Yan ang napakaganda. Lalong lumalalim ang ating buhay sa pag-ibig ng ating Panginoon. No? Lalo mo siya namamahal. Di ba? Totoo sa mga nagmamahalan, ganyan talaga, di ba? Talagang lagi mo siyang sinusuyo, sinasabihan ng mga magagandang salita, di ba? Kasi mahal mo nga siya. The same thing sa Panginoon. Every time we worship the Lord, lalo mong naipapakita sa Diyos yung pagmamahal mo sa Kanya. At yung sabi nga, it opens our heart. Talagang walang tago. Walang tago. Talagang lubos, mga kapatid, ang ating pagsamba, pagmamahal sa ating Panginoon. At panghuli, it devotes our will to the purpose of God. Yan ang pinakamaganda sa pagsamba. Ating naiukol ang ating kalooban, pag-iisip, sa panukala, sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kumbaga, every time we worship the Lord, you're doing not your own will, but the will of God. Kaya pala, totoo sa buhay natin bilang mga Kristiyano, mahalagang ating maging response yan sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ang pagsamba sa Kanya. At di lamang yun. Isa po sa kagandahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, sabi nga ng Revelations 20 verse 6, nais ko lang basahin mga kapatid Pahayag Kabanata 20. Talatang 6. Mapalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo
at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Those who believe in Jesus are reborn spiritually and sealed for eternity. They will also be raised with glorious bodies and live with God forever. Death has no power over them. They will be priests of God and of Christ and will reign with Him. Yan ang ating kapag-asahan. Yan ang ating glorious hope, mga kapatid. Ito ang biyaya natin, mga Kristiyano, sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi kung halimbawa lamang, di ba? Ano naman kung nabuhay si Lord? Di ba? Ano naman sa'yo? Oo, ano naman sa'yo? So mahalaga, malaman din natin, ano ba ang magiging sa atin? Ano ba ang biyayang dulot nito sa ating mga Kristiyano? Sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sabi nga, they will also be raised with glorious bodies and will live with God forever. Panghawakan niyo, mga kapatid, yan. Kasi kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang saysay ang ating pananalig sa Panginoon. In vain lahat. Pero dahil nga pangako niya, they will also be raised tayo with glorious bodies and will live with God forever. At di lamang yon, death has no power over us. Amen. We will only die physical death. Pero yung natawag na second death, yung spiritual death, tragic death yun, mga kapatid. Kung sa mundo may tinatawag na aksidente, na kamatayan, sa spiritual parang ganoon din yung mga kapatid. Pero purihin ng Panginoon. Death has no power over us. Wala na sa ating kapangyarihan ng spiritual death. Kaya ang mahalaga yung John 3:3 na tayo makaranas ng twice na kapanganakan. Physical death and spiritual death. Maborn tayo sa flesh, maborn tayo sa spirit. Kaya nga meron tayong Life in the Spirit seminar Maraming ipapanganak na muli sa spirito. Kasi pag di mo naranasan yung ikalawang kapanganakan, iyong mararanasan ang ikalawang kamatayan. Dapat ang tao mamatay lamang sa pisikal. Huwag sa pangalawang kamatayan. Kaya salamat sa Panginoon. Na John 3:3 tayo. Tayo na born again. Muli tayong ipinanganak muli sa Espiritu. Kaya death has no power over us. Wala tayo sa ikalawang kamatayan. Doon ka lamang sa unang kamatayan, sa physical death. Amen. At ito maganda, they will be priests of God and of Christ and will reign with Him. So may gawain talaga sa langit, no? May gawain sa langit, no? Anong gagawin natin doon? Sinabi, they will be priests of God and of Christ and will reign with Him. Sasamba. Oo. Yan. At ito nga mahalaga, mga kapatid din, na two categories of resurrection. Una, the resurrection of the righteous that leads to eternal life. Ito yung mahalaga ating malaman upang tayo ma-encourage na mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Na huwag mawala ng kabuluhan ang kanyang muling pagkabuhay. Ating maranasan ang pangako ng Panginoon sa atin. Una, the resurrection of the righteous that leads to eternal life and the resurrection of the unrighteous. So dito pala, no, sa ating buhay pala, lahat pala mabubuhay. No? Sa takdang panahon. Hindi lamang yung palang mga na kay Lord ang muling bubuhayin, kahit the unrighteous. Pero, ito nga mga kapatid, no? Sabi rito, there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, John 5:28. Some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Ganun pala yung Minister Jeff, no? Na lahat pala ay mabubuhay nga, kaso nga lang, ito nga ang dalawang direksyon. Sabi rito, isa ay sa everlasting life, at sa isa naman sa everlasting shame and contempt.
Kaya mahalaga talaga sa ating buhay mga kapatid na tayo ay wag mawalan ng kapangyarihan ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya mahalaga yung hangarin ni Saint Paul na he want to experience the power of Christ's resurrection. Alam nyo, totoo sa buhay natin, minsan pagka may nakita ang isang Kristiyano, minsan nawiwika mo, ba't ganyan siya? Parang hindi buhay si Lord sa kanya. Parang patay si Lord sa kanya. Di po ba? Minsan may ganun. Kaya nga ito napakagandang reminder sa ating mga kapatid. Let us always desire to experience the power of His resurrection. Makita, mahayag sa buhay natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Our renewed life, our transformed life. His power has a renewing power. Ang kapangyarihan ng Diyos ay may kapangyarihan na talagang magbago sa buhay natin. Kung Minister Jeff, di ba? Lagi mo sineshare yan. Ilang attempt na bagay na ginawa mo para magbago ka, mas naging worse pa. Hindi na bago. Pero nung tayo, sumampalataya, nanalig, at ating tinanggap at pinananaligan ang muling pagkabuhay ng Panginoon sa awat grasya niya na bagong buhay natin. Amen. Kaya nga our transformed life, yan ang pruweba na si Kristo ay tunay na muling nabuhay. Kaya nga sa ating buhay, napakahalaga mga kapatid yan, mahayag sa buhay natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At present, meron tayong spiritual resurrection. At di lamang yon. Sa future, meron pa tayong inaasahan na tayo muling bubuhay ng Panginoon. Amen. And we will be praised of God and of Christ and we will reign with Him forever. Ganyan kaganda mga kapatid, ang kagandahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami po iaawit, mga kapatid. Kami po isasamba sa Panginoon. Oh, Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastol ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. O Jesus, ikaw ang aking gabay, patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Inaakay ako sa tahimik na batisan. Sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal, para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal, para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos.
pagkat ikaw ang aming Diyos. Let's Thank you, pray. Lord. Mga kapatid, lagi po nating ugaliin na sumamba sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa napakagandang umaga at sa pagtuturo mo sa amin. Alam po namin na mga salita mo ay hindi babalik sa iyo hanggat hindi nagaganap ang layo nito, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat ng naabot at nakapakinig ng iyong mga salita. Naniniwala po kami, umaasa po kami na may magandang mangyayari sa aming lahat sa araw na ito. Maraming salamat po. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, God amen. bless Salamat us sa all, Diyos, mga Thank you, Lord. kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.